Okay mga kapengyo, pag-usapan nga natin itong nga napakaugong ngayon at napakaingay sa social media na usap-usapan nga na potensyal na laban ni Janrel Casimero versus Naoya Inoue, na kung saan ibinalita na nga ito nung mga nakaraan lamang at itong Ring Magazine panay din ang pag-hype dito kay Janrel Casimero, panay ang pag-post nila na talaga namang umugong sa social media ngayon, at kahit mismo ang account nga neto ni Janrel Casimero talaga nagpo-post nga siya ng coming soon. So lahat ng mga fans gaya ko na-excite tayong lahat dahil nga inaakala natin na si Naoya Inoue na talaga ang pwedeng makatapat neto ni Utol Janrel Casimero. At dito mga kapengyo, inilabas nga ito ni Sports Talk PH na hindi pa kumpirmado na makakalaban niya si Naoya Inoue dahil ang promoter nito nagsalita na nga na nung na-interview nga siya kamakailan lamang, at dito inilabas nga ito sa yahoo.com. At tara mga kapengyo, pakinggan nga natin dito kay Sports Talk PH. So dahil nga po sa sobrang ingay sa social media ng potensyal na sagupaan sa pagitan ng ating pambato na si Angas ng Pinas Janrel Casimero at Japanese monster Naoya Inoue, sa tulong na din ng The Ring Magazine, kaya naman hindi na nakapagpigil pa na magsalita ng Japanese promoter ni Naoya Inoue na si Hideyoki Ohashi patungkol sa bakbakan ng dalawa. Sa latest interview ng Yahoo Japan kanina lamang kay Ohashi, ay napag-usapan nila ang naging panalo ni Casimero via 4th round knockout kontra kay Luis Neri. At dito natanong siya kung ano daw ba ang estado ng usap-usapan na laban sa pagitan ni Cuadro Alas at Naoya Inoue. At dito prangkang sumagot si Ohashi na wala daw problema sa kanila. Lalabanan daw talaga nila si Casimero basta ang kondisyon nila ay maging world champion daw muna ulit si Casimero at sa kanila ito lalabanan. Anak ng flies naman mga kapengyo. Meron na naman kondisyon? Ano ba yan? Ano naman magkakaroon ng sagupaan yan kung laging may kondisyon mga kapengyos ko po? May kondisyon na naman. Aantay na naman tayo. Siguro pagka 50 anyos na si Casimero, doon nalalabanan yung tipong uugod-ugod na sila at wala na talagang makakalaban. Ito si Naoya Inoue, yung inubos na niya yung mga kalaban. Parang mala Mayweather style na to eh. Kasi alam niyo yun, nung may belt si Casimero, bakit hindi niya nilabanan ito? Nung kalakasan talaga, yung prime ni Casimero noon Kumbaga, nag-aapoy etong si Casimero nung mga panahon na yun. Bakit hindi sila nagharap? Sabi, kesyo may mga ganito, kesyo may may requirements sila kay Casimero na kailangan mag-drug test daw muna pagka naglaban sila. Parang mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin, may kondisyon pa rin mga kapengyo, kahit pa nagpakita na ng magandang performance. Etong si Janrel Casimero dito kay Luis Neri, kailangan pa rin may belt siya. So baka naman mamaya pag may belt na, meron na naman tayong dahilan mga kapengyo, kasi sinasabi nila wala naman daw problema, lalabanan nila si Casimero. Pero sa totoo lang ito real talk, kung talagang gusto lang talaga ni Naoya Inoue na pataubin itong si Casimero dahil nga maingay sa social media ito at gusto nila talagang kumita rin ng alam mo yun, jackpot na malaki-laking pera, pwede naman yan labanan talaga itong si Casimero. Sa totoo lang, real talk, si Manny Pacquiao nga mga kapengyo, 4 na beses niyang pinagbigyan si Juan Manuel Marquez. Una, meron belt si Juan Manuel. Pangalawa, ng rematch nila ng mga susunod ay talaga namang pinagbigyan pa rin ni Manny Pacquiao. Yan talaga yung isang matatawag ko na pound for pound, at saka the best talaga. Now, yan talaga yung pwede natin tawagin the best kasi hindi siya natatakot kahit sinong kalaban, sinong opponent. Basta importante, patas ang kikita siya. Walang isip si Pacquiao kung may belt ba yan o ano. Basta ang isip niya, patas ang laban, hinamon siya, challenge siya, sige, lalabanan niya to. Paano naman natin matatawag itong the monster daw kuno ng Japan kung ganyan naman na tumatanggi siya at marami na naman siyang kondisyon? Paano naman yan, di ba? Sa katunayan umano ay may mga nagsasabi na sa kanila na malakas ang demand sa mga fans ng Naoya Inoue versus Janrel Casimero. Tingnan nyo, galing na kay Sports Talk PH malakas ang demand ng mga fans. Kumbaga, kinakalampag ka na Naoya Inoue, Kumbaga, ginugulo ka na ng mga Japanese fans.
Filipino fans na talagang inaalog ka na labanan mo para magkaalaman. Kasi kung tatanda na si Casimero tapos maglalaban sila sa kanya matatalo, syempre may reason na eh. Diba? May sasabihin na yung mga tao, hindi, kesyo matanda na si Casimero, kesyo ganito. Parang Mayweather, diba? Yung laban nila. Dapat ganito, yung kumbaga kalakasan pa ni Casimero, kung talunin niya talaga dito, so ibig sabihin, talagang malupit talaga siya. Matatawag natin na isa talaga si Naoya Inoue na monster at pound for pound king. Kaya naman kung mapapatunayan daw sa kanila na malakas ang demand ng bakbakan na ito sa mga fans, ay ikukonsidera umano nila na ikasaang sagupaan ng dalawa. Pero muling nilinaw po ni Ohashi na kailangan munang magkaroon ng titulo ni Cuadro Alas bago nila ito patulan. Kita nyo na mga kapengyo ha, malinaw na malinaw, loud and clear mula dito kay Sports Talk PH na bagong araw papatulan talaga kahit pa sabihin natin malakas na yung hype, malakas na yung demand ng mga tao, malaki ang kikitain nila, hindi pa rin nila lalabanan si Casimero hanggat wala po itong belt. So kung ako kay Casimero, gawin na lang niya ang lahat, parang yung ginagawa nga ni Juan Manuel Marquez na paghabol din kay Manny Pacquiao. Talagang kita nyo naman yung ginawa ni Juan Manuel Marquez mga kapengyo, no? Nag-grind din siya, talagang nilabanan niya yung mga world champion hanggang sa naging champion siya muli, hanggang sa nakalaban niya si Pacquiao. Ganun din sana ang gawin neto ni Casimero kung talagang willing siya, inaasam-asam niya na makalaban talaga si Naoya Inoue. Kasi sa panahon ngayon, no, kahit pa i-request namin ng mga fans, kahit pa isigaw natin dito kung si Naoya Inoue talagang takot siya, ayaw niya lumaban talaga kay Casimero, hindi po mangyayari tong laban na to. So yun, hanggang doon na lang tayo mga kapeyo. Comment nyo down below lahat din ng opinion nyo at lahat yan mababasa ko.